Isang araw, habang ako ay nakaupo sa labas ng bahay, may dumating na sasakyan at bumubusina sa labas ng gate. Binuksan ko ang gate. Pumasok ang sasakyan. Napatingin ako sa bumaba. Isang lalaki na napakatangkad. Mga 6'3" yata yun. Mamasyal ang katawan. Para siyang modelo. Napahanga ako sa kanya at natulala habang nakatingin siya sa akin at nakangiti. Ikaw ba si Phoenix? Nice to meet you, bayaw. Sabay akbay nito sa akin. Grabe ang bango ni Kuya Vlad. At ang bait niya. Para siyang anghel na bumaba sa lupa. Nagtataka ako bakit ganito ang nararamdaman ko. Bakit parang nag-iinit ang katawang lupa ko? Hindi ako makapagsalita at makakilos. Hanggang sa lumabas na si Mama, ang biyenan ko. O anak, kumusta ang Cebu? Ang sabi nito. Pagkatapos ay sunod-sunod na ang tanong ng aking biyenan. Relax ka muna. Pasok muna tayo sa loob. Ang sabi ni Kuya, sabay tingin sa akin habang nakangiti. Hindi ko alam kung bakit ganun ang ngiti niya. Para ako matutunaw sa hiya. Lumipas ang mga araw at linggo. Naging close kami ni Kuya Vlad. Andun lang daw siya sa Davao para magbakasyon. At pagkatapos mga anak ng asawa ko ay babalik na siya ng Cebu. Sabay kami naglalaro ng basketball, naliligo sa dagat, at gumagala kami sa mga kaibigan niya. Hanggang isang araw ay nagulat ako sa labas ng gate. Nakatayo siya doon at inaabangan ako. Bayaw, tara, sabay na tayo. Ang sabi nito. Hindi ako nakapagsalita habang nakangiti siya, Kuya Allen. Yung puso ko ay parang pumuputok sa lakas ng kaba. Sinundo ako ng gwapo kong bayaw. At talaga namang halos lahat ng babae sa school ay may gusto sa kanya. Araw-araw ay ganun ang sistema namin. Ihahatid niya ako at susunduin pa uwi o papasok sa work ko. Dahil gabi na ako umuwi at late na siya talaga sumusundo sa akin. Kuya Allen, para akong babae. Dahil sa nararamdaman kong kilig. Halos lahat ng tao na kakilala ko sa school at mga katrabaho ay kinukulit ako. Sino ba daw ang kasama ko? Pinsan ko ba daw siya? Dahil napakagwapo daw niya talaga. Wala daw akong binatbat sa kagwapuhan niya. Habang ako ay araw-araw na kinikilig, hindi ko alam kung bakit may ganun akong pakiramdam, Kuya Allen. Makalipas ang ilang buwan, bago nakapanganak ang aking asawa ay nagkaroon kami ng basketball game ng bayaw ko. 1-on-1. Dahil nga wala akong binatbat sa kanya, natalo niya ako. Ang pusta ay magpapainom pero hindi sa bahay, kundi sa bahay nila sa bukid. Kuya Ali, nagpunta kami doon at nag-inuman sa labas ng bahay nila sa bukid. Bayaw, anong plano mo kapag nakapanganak na si Bunso? Di ba ikakasal na kayo? Ang tanong nito sa akin. Hindi ako makatingin sa kanya at nakayuko lang. Tinaas ni Kuya Vlad ang mukha ko at nakita niya na lumuluha na ako. Nagulat siya at nagtanong, bakit ka umiyak? Ang tanong nito. Hindi ko alam, Kuya. Ayoko pa sana magpakasal. Bata pa ako. Kaka-18 ko pa lang.
Hindi ko naman tatalikuran ng pagiging ama ko pero ayoko pa talaga. Ayoko pang magpatali. Natatakot pa ako. Tulungan mo ko, kuya. Ikaw lang ang kaklose ko sa pamilya mo. Sa'yo lang ako nagsasabi ng mga problema. Ang sabi ko sa kanya, dahil si kuya ang takbuhan ko sa mga problema ko, hindi na ako nahiyang umamin sa kanya. Kuya Vlad, gusto ko sanang umatras sa kasal. Kasi hindi pa ako handa. Tulungan mo ako. Tsaka, hindi ko alam. Parang may iba akong nararamdaman. At doon ay naiyak na ako at niyakap ako ni Kuya Vlad. Tulungan mo ako, kuya. Natatakot ako magsabi na ayoko na magpakasal. Baka bugbugin ako ng mga kapatid mo at mga kamag-anak mo. Natatakot ako na mapatay ako ng pamilya mo. Ang pagmamakawa ko kay Kuya Vlad. Doon ay niyakap uli ako ni Kuya Vlad. Ramdam ko yung care niya at yakap niya. Hindi ko alam kung bakit ganon. Bakit? Ang sarap ng naramdaman ko sa yakap niya. Yung mga muscle niya, yung pabango niya. Unti-unti ako nababaliw sa lahat ng yun. Niyakap ko ng mahigpit si kuya at umupo ako sa kanyang harapan, sa kanyang mga binti. Para akong bata na nakakandong sa ibabaw ng tatay. Hinagod ni Kuya Vlad ang aking buhok at tiningnan ako. Huwag kang mag-alala. Andito ako. Hindi kita pababayaan. Poproteksyonan kita sa pamilya ko. Ako ang magiging tagapagtanggol mo. Ang sagot nito, hindi ko alam pagkatapos ay bigla ko siyang nahalikan sa pisngi. Akala ko ay magagalit si kuya, pero niyakap niya ako at nagulat ako. Hinalikan din niya ako sa pisngi. Noon ay nagtama din ang aming mga mata at bigla kami naghalikan. Naglapit ang aming mga labi. Para kami mag-asawa sa gabi na yon. Sa tindi ng aming halikan ay may nangyari sa amin ni Kuya Vlad. Hindi isa kundi 2 beses nung gabi na yon. Naulit ang nangyari na may lalaking umangkin ng aking katawan. Subalit iba sa pagkakataong ito. Nagpaubaya ako at binigay kasama ang pagmamahal na umusbong para kay Kuya Vlad. Kinaumagahan ay umuwi na kami ni Kuya Vlad na may saya at usapang magkakaroon kami ng relasyon na kami lang ang nakakaalam. Araw-araw ay nagkakaroon kami ng pagninig ni Kuya Vlad. Ang pangyayaring yun ang naging dahilan kaya nawalan na ako ng gana na tumabi para sa aking asawa. Nawala na rin ang pagmamahal ko sa kanya. Isang araw, nag-usap kami ni Kuya Vlad na ipagtatapat na ang balak kong pagkatras sa kasal. Habang naghahaponan ay nagtinginan kami ni Kuya at damang ko ang lakas ng aking kaba. Pagkatapos maghapunan ay nasa sala kaming lahat at doon ay nagsalita na ako. Pa, ma,
may gusto po akong ipagtapat sa inyo. Sana po'y mapatawad niyo po ako. Ayaw ko pong maglihim sa inyo ng matagal. Pagpapaliwanag ko sa kanila. Aatras na po sana ako sa kasal. Handa po akong maging ama pero ayaw ko po sana muna magpakasal. Hindi pa ako natatapos ay bigla akong binato ng ashtray ni Papa at sabay suntok sa akin. Bumagsak ako sa sahig na dumudugo ang noo. Tumakbo si Kuya Vlad sa harap ko para sa lagi ng pagpalo sa akin ng upuan. Sapol si Kuya Vlad habang yakap-yakap ako. Nagulat silang lahat. Hindi porket close na kayo ng taga Maynila na yan tutulungan mo na yan. Kaya wala akong tiwala dyan nung una pa lang Ang bulyaw ng papa ni Kuya Vlad. Habang iyak ng iyak ang aking asawa. Hindi ko alam kung dahil ba sa awa sa akin o dahil sa nalaman niyang umatras kasi ako sa kasal. Sumakit ang tiyan ni Emerald at biglang may lumabas na dugo. Sinugod si Emerald sa ospital at doon siya ay nanganak. Nagpasalamat ako sa Diyos dahil sa ligtas niya pa rin ang anak ko at si Emerald. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kalbaryo ko. Pinalayas ako nila Papa at Mama sa bahay. Tanging si Kuya Vlad lang ang naging sandigan ko habang ako ay lugmok. Umupa ng apartment si Kuya Vlad para tirhan ko habang inaayos ang problema. Patuloy pa rin ang relasyon namin sa kabila ng galit sa akin ni Emerald at ng buo niyang pamilya. Maliban kay Kuya Vlad na mahal ako. Isang buwan nang nakalipas, bininyagan ng anak ko. Andun pa rin ako dahil kahiyan daw ng isang bata ang binyagan na walang ama. Kaya kasama nila ako. Pero kitang-kita ko ang mga ibang tauhan ni Papa sa gilid ng simbahan na kapag gumawa ako ng eksena, patay ako. Inausap ako ni Papa pagkatapos ng binyag. Magpakalayo daw ako at wag nang magpakita pa. Wala daw akong maasahan sa bata dahil nasa batas na sa nanay ang bata kapag ito ay sanggol pa. At kahit matanda na daw ito ay hindi nila ibibigay sa akin. Binantaan pa ako na ipapapatay kapag nagpumilit pa ako.